Amen. Good morning po sa bawat isa. At good afternoon. Good evening. Nanonood po sa online. Have a blessed Tuesday po. At nasa iba't ibang lugar po na ating mga kapatiran. Nanonood sa online. At dito po sa mga kapatiran natin na nasa iba't ibang lugar. Iba't ibang Amerika, Hong Kong, Japan. May Brazil na po ba tayo? Japan, Philippines, good morning po. Ayan po, mapagpalang Martes po sa ating lahat. Salamat po sa ating pag-join dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. Ayan po, salamat po. At umiikot, hindi ko makita mga pangalan. Pero salamat po sa pagtugon ng bawat isa sa araw-araw na pagpapagal natin. Busy sa pagpasok sa trabaho at sa pag-asikaso sa bahay. At ano man yung mga ginagawa natin ngayon. At tunay nga nalulubod ang Panginoon dahil inuuna natin siya. Ayun po. Good morning, Sis Annalie. Mimi G. Good morning. Mimi Rose. Good morning. Sis Leia. Sis Mais. Sis Janet. Sis Maricat. Sis Cathy. Sis Karen Joy. Sis Beth. Sis Nancy. Sis Anna. Good morning po. Sis Eva. Wala. Sis Mary Grace. Sis Cathy. Tinandaan ko na lang po. Sis Yolanda. At yung nasa baba, hindi ko na. Ayan, good morning po. Umiikot po kayo. Kaya hindi ko na mabasa kung sino. Hindi ko na po makita kung sino po yung mga nasa baba. Ayan, have a blessed Tuesday pong muli. At sama-sama po tayong mag-aral muli ng ating banal na salita ng Panginoon at magbigay sa atin ng kalakasan, katatagan po sa mga trials, circumstances at magbigay sa atin ng tunay na pag-asa sa araw-araw. Journey with purpose po tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa atin sa araw-araw, sa pag-aaral natin at tinuturuan niya tayo. Salamat sa Holy Spirit na nag-guide sa atin, nagli-lead, nagtuturo sa atin dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. At sa mga nagtuturo po, salamat sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon. Amen. Sino pong nais na mag-lead ng prayer? Ate, Wednesday po tayo. Ay, mali na naman po. Thank you. Pasensya na po. Alam ko. Salamat. Ayun na po. Okay, salamat po. Sino pong nais na mag-lead ng prayer? Wednesday na po pala. Nawawala ako sa sarili ko. Amen. Sis Maricar, Sis Ruby, Sis Nancy, Miss Mary Grace, Sis Yolanda, Sis Maridel. Ayan po. Okay po. Amen. Ayan, dilaglag sis. Siya magpipray nilaglag. Anyway. Ayan. Amen. Sige po. Ako na po, Ate Lily. Sige. Salamat po. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, Panginoon. O Lord, muli po, Panginoon. Nandito po muli kayo, Panginoon, nagtipon-tipon ngayong umaga po, Panginoon, O Lord, na makarinig na iyong salita po, Panginoon. Naway po, Lord, kausapin mo kami ngayon po, Panginoon, Lord. Gaya po ng topic ngayong umaga po, Panginoon, is listening, O Lord. Kung paano po kami, Lord, makinig sa iyo po, Panginoon, sa mga salita niya po, Panginoon, sa pamamagitan po, Lord, ng pagbabasa po, Lord, ng Biblia po, Panginoon. Naway po, Lord, ngayong umaga po, Panginoon, O Lord, buksan mo ang aming mga spiritual hearts po, Panginoon, O Lord, yung isip po namin po, Panginoon, O Lord, na hindi lang po, Lord, na narinig, O Lord, ang iyong mga salita po, Panginoon. Nawa po, Lord, ang bawat isa po, Panginoon, hipuin mo ang aming mga puso po, Panginoon. Paano po, Lord, isabuhay at unawain ang iyong mga salita po, Panginoon. Kung paano po, Lord, sundin ito po, Panginoon, at lalong-lalo na po, Lord, makinig sa iyo po, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan po, Panginoon. Ano man po ito, Lord, sinasadya man or hindi po, Panginoon, O Lord, ilayo niyo po kayo, Panginoon, sa mga tukso ng mundo po, Panginoon. O Lord, sa mga kapatiran, panahin po, Panginoon, O Lord, kung saan man po sila dalhin ngayong umaga po, Panginoon,
sa kanilang pamilya din po, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman po, Panginoon, sa mga sakit-sakit po nila po, Panginoon. O Lord, ikaw po, Lord, ang pagaling sa kanila po, Panginoon. O Lord, gabayan mo sila, O Lord, sa kung saan man sila dalhin ngayong umaga po, Panginoon. O Lord, kausapin mo sila po, Panginoon, ano man po ang kanilang ginagawa. O Lord, mamuhay si Jesus sa kanilang sa trabaho po nila po, Panginoon. Lord, dala-dala po nila po, Panginoon. May isa buhay po, Lord, namin po, Panginoon, ang fruits of Holy Spirit mo, Lord, sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, na kahit po, Lord, maka-encounter po kayo, Panginoon, na hindi kanais-nais or hindi uncomplicated person po, Panginoon. Tulungan mo kayo po, Panginoon, O Lord, yung lawak na pag-unawa po namin po, Panginoon. Alalahanin lang namin ang iyong salita, O Lord. Makinig ang sa iyong mga sinasabi po, Panginoon. At alam po namin po, Panginoon, O Lord, malalagpasan namin ito po, Panginoon. O Lord, ngayong umaga po, Panginoon, alam po namin, O Lord, hindi man po, Lord, si Abby, O Lord, na nagkaroon man po, Lord, na problema po, Panginoon, or any miscommunication po, Panginoon, O Lord, hindi po ito maging hadlang po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang manghilos, O Lord, dahil alam po namin, nagtitiwala kami sa iyo po, Panginoon. Ikaw ang mapupurihan po, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang kikilos sa bawat isa sa amin po, Panginoon. O Lord, guidance po sa amin po, Panginoon. Protection, O Lord, sa mga sasabihin, O Lord, sa ma-discernment din po, Lord, sa kung ano po, Lord, ang marinig po namin po, Panginoon, O Lord. At kung ano rin po, Lord, ang ilalabas, ang lumalabas sa aming bibig po, Panginoon. Tanging ikaw lang po, Lord, ang mapurihan, O Lord, sa bawat isa, sa aming mga ginagawa po, Panginoon. Muli po, Panginoon, yung desire na ito po, Panginoon, sa puso namin, O Lord, salamat, O Lord, na patuloy ka naming paglingkuran sa kabila po, Lord, ng pinagdadaanan po namin po, Panginoon, sa kabila po, Lord, ng mga sitwasyon, O Lord, sa kabila po, Lord, ng kalungkutan, O Lord, dito kami po, Panginoon, kasi naniniwala kami po, Panginoon, ikaw po, Lord, ang pupuno, O Lord, pupuno ng nawalang mga pagmamahal po, Panginoon. Ikaw po ang pupuno ng mga ito po, Panginoon. Ito po samot dalangin ko, Lord, sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. 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 Ayan po, maraming salamat. Salamat, Ate Lily. Salamat ano po. po? Naka-mute na ba ako? Unmute na ba? Okay. Ayan, salamat po. Salamat, Ate Lily, for always opening our morning Devo, sa iyong testimony. Sorry for the loss of your dog. Si Hako, nakakalungkot. Nakakalungkot man kasi kahit animals nila, nagiging part din sila ng ating mga buhay. Ayun po. And Sis Karen, thank you so much sa prayer. And sa mga kapatiran, thank you so much po sa inyong presence at sa ating pong presensya ng banal na espiritu. Sa ating pong nanonood sa live, Sis Janet, si Brother Paz. Ayan, sumili pala siya. Amen po. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating pong morning devo ngayong umaga. At ang ating pong topic ngayon is listening in prayer. Maraming salamat at tayo po ay nasa day 14 na. Hallelujah. Malapit na po tayong matapos. Bago lang po tayo magpatuloy. After po ng 25 days natin na to, meron po tayong 4 days na make room for Jesus, preparation of our hearts, and sa pagpasok po natin sa Holy Week. Ayan po. And starting po ng 26, ay hindi. Anong date na nga ba yun? I lost my dates. Pero mula po ng Monday hanggang 20 sa Easter Sunday or Fukatsunuhi or Resurrection Day. Ayan po. Ang bawat isa po ay inaayayahan. You can write your name, your sched, and it's para sa Holy Week topic natin. Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Monday, Thursday, Good Friday. Ayan po. Good Friday and Black Saturday. Tapos, ito lang po yung week na meron tayong Sunday. It's a short devo about the resurrection of
the Lord Jesus Christ. Pero hindi po tayo obliged, because I know you have your own churches, may mga physical churches tayong naabangan, but if you have time, you can join us. Saglit lang po yun. Amen. Kasi maaga din po kami nun ang aming church nun. Okay. So, praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa araw na to. Listening in Prayer, Day 14 po tayo. The value of quiet in a world of noise. Naalala ko po yung kantang, may kinakanta tayo na sa gitna ng kadiliman. Di po ba? Ano bang kanta yun? Naalala ko lang ngayon, pagbasa ko ng ng topic natin ngayon, the value of quiet in a world of noise. Sa gitna ng kaguluhan ba yun? Pangalan mo, Jesus. Ayun. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan ang lyrics niya. But, it's our choice. It's our choice po na kahit magulo ang paligid, kahit magulo ang sitwasyon mo, kahit na busy tayo, if we want to have a quiet time with God, decision po natin yun. Kaya natin gawin. Magagawa po natin. Sabi nga ni Mimi Ana, pag ganyang wala na siyang lugar, nagtatakip lang siya ng kumot. Ayun. And then, she can have her own time, quiet time with God. Yung iba naman, sa toilet. Sino nga po ba yung nag-share na talagang doon kaya niyang sumigaw, doon kaya niyang gawin? Nakalimutan ko lang po. Yung iba naman talaga, naghahanap talaga ng ways, ng kaparaanan para makapag-spend time with God. Nung mga kabataan ko pa po, nung ako'y kainitan ko, nung young Christian ako, talagang para kaming we are being encouraged ng church namin na talagang magkaroon ng quiet time, QT, or devotional time nga po kay God. Talagang meron kaming noon, accountability. Tinatanong kami ng leader namin, how's your QT with God? Talagang meron kaming continuous update. How's your QT? What did you do? How did you make God special? How's your date with God? Ganun talaga. So everyone was talagang obliged to share kung paano kami nag-spend time kay God. Alam niyo po, maganda po yun. Minsan, sa amin din po noon, tinatanong ko din po sila noon, kumusta yung QT mo? Gano'n, anong ginawa mo? Nagkaroon din kami ng time na ganyan. Mag-QT tayo, mag-separate talaga tayo ng quiet time with the Lord. And praise God, nung mga kapanahunan kong yun, nung kaanuhan mo nun, kainitan mo, kapag fired up ka, pag young Christian ka, talagang fired up ka. Yung eagerness mo to learn about God, to be closer to Him, di po ba? Ginagawa natin lahat. Ang dami nating mga notebooks, talagang makikita mo, pagbabalikan mo, wow, this is how my faith was built. Ayan po, makikita mo lahat. Meron nga po akong mga ilang notes na talagang dala-dala ko pa hanggang ngayon na nakatago. Nakatago na hindi ko na nabubuklat. Pero from time to time, kapag lumilipat kami ng bahay o kaya nag-aayos ng bahay, yun, makikita ko. Meron pa nga akong mga kanta noon na hindi ko na alam kung noon, ang tono. Pero napakagandang alalahanin. Napakaganda pong alalahanin. From time to time, balikan ninyo po so that we will be reminded how was faith was. Kung paano tayo naging matatag, paano tayo nag-umpisa, ano yung mga ginagawa natin noon just to be closer to God. Talagang we pay the price. Di po ba? Maaga pa, bago ako pumasok noon, pupunta muna ako ng Intramuros Hall, tapos babalik ako. Saka pa lang ako pupunta na naman ng school. Di po ba? May tiyaga. Pero hindi naman po yun araw-araw. Depende po lang yan sa schedule ko. Kaya sa ilalim ng, makopa. May makopa pa noon. Sino nakakaalam na makopa? Kulay pink yun na ang ganda-ganda. Ng puno niya. Sa ilalim noon, ilalim ng makopa, yan. Doon ako nakikipag-date kay God. Minsan, iba-iba. Making our quiet time with God na napaka, excited.
date ko yan with God. Kahit nga sa kitchen lang eh. Doon lang kami minsan. Morning ko with God. May kape din siya. Ano po? Kaya nakakatuwa, no? Kapag alam mo, pag yung fired up ka, yung in love ka, no? Magagawa mo lahat. Crazy things na hindi mo maiisip ngayon. Uy, ang corny naman, o kaya naman. Di ba? But, it's our choice. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, hahanapin natin siya. Sabi po dito, at ating mga natutunan itong mga nakaraang araw is talking to God is very important. Hitsoyodes. Hitsuyone. Kailangan talaga natin yon. Inoriwa hitsoyodes. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng kausap. Subukan mong walang makausap. Nakakabaliw. No? Para kang, minsan kinakausap mo na lang sarili mo. Hitorigoto, no? Nagsasalita ka na lang. Sige, kausapin mo na lang mag-isa. So, ibig sabihin po noon talagang kailangan natin ng firm decision to really shut out the world. Lalo na po ngayon, akala mo nasa kwarto ka lang, pero ang daming distraction. Ang daming ting, ting, ting. So, you have to shut your cellphone. Huwag mong gagamitin yung cellphone mo bilang Bible if you don't want to be disturbed. Amen po. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming topic ngayon, sa aming pag-uusap. Give us, O God, an open heart, open mind, O God. And tunay nga po, Panginoon, na ma-renew ang aming conviction, renew ang aming faith, O God. Renew our relationship, O Lord, sa umagang ito. And forgive us, O Lord, if we didn't treat you the way as we treat you before. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon, O God, ng konting minuto na mailaan namin sa iyo, even how short it is, O God, hindi po ito importante. What matter is, O Lord, kung paano ka namin, O God, pinaprioritize, at kayo lamang po talaga, sa iyo lamang namin nilalaan ang oras na ito. Maraming salamat po. Be with us, O God, every day of our lives, hindi lang po ngayon. Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami sa tuwi-tuwi na. Nawa po sa ginagawa namin, lagi pong ikaw ang naitataas at ikaw ay nalulugod. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus aking panalangin. Amen. Amen. So sabi po niya dito, if you are distracted, you cannot hear them. Kahit nga po mga anak natin, di ba? Tawagin mo. Ayaw ma-distract. Busy. Ano po? Kung hindi nagigame, nanunood, tawagin mo, ayaw magpa-distract. Buti pa sila concentrated sa games o kung ano man ang pinapanood nilang doga or mga ang mga videos. Ayaw nila magpa-distract. Kaya naman tayo, no, nakailang tawag na, binilangan mo na 1, 2, 3, parang dati pag tinawag mo at once, no? Ngayon, nakailang ka na, tawag ka na, hindi ka pa rin mapakinggan. Amen? But we must decide to not to be distracted. So, ano po ang dapat natin gawin kapag tayo ay nagko-quiet time? At ano po ba ang quiet time? Of course, quiet time is separating time na hindi talaga tayo maaabala. Sino po ba yung na basa ko noon na pag nagko-quiet time siya, talagang hindi niya she doesn't attend the knock sa door, tawag, wala, talagang para lang yung kay God yung oras na yon. Kahit daw presidente pa yung tumawag sa kanya, hindi niya talaga sinasagot. Kasi nga, quiet time niya yon. Wala nang ibang mas mahalaga sa kanya kundi si God. So he shut the world out, no? Sinasarado niya ang mundo para siya talaga ay makapaglaan lang ng oras kay God. So, hindi po importante kung napakahaba o maiksi. Ang mahalaga po is yung talagang nakatutok tayo. So, kaya nating manalangin nang wala kang iniisip na iba, yung anak ko kaya, kaya yung ganito, gano'n yung asawa ko. Hindi po gano'n. Talagang time mo yun para makipag-usap kay God. Kaya mong magbasa ng Biblia. Kaya mong sabihin sa Kanya lahat. Sasabihin mo sa Kanya, honesty. In all honesty. Sasabihin mo sa Kanya lahat ng laman ng puso at isipan mo. Hindi po ba?
Ano po ba ang sabi niya dito sa Jeremiah 33:3? Ano po ang sabi niya sa atin? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. So, marami tayong mga bagay na hindi natin alam. Bakit tayo may sakit? Bakit tayo may problema? Bakit ito ang nangyayari sa company ko, sa trabaho ko, sa mga kaibigan ko, kasamaan ko sa church? Ba't ganito ang sitwasyon ko? Marami tayong bagay na hindi nalalaman. So, if we really want to know, let's ask God. Let's have a QT, a quiet time with God. A quality time with God. Ayun po, sabi niya sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin. Call on me and I will answer you. Wala nang cheche boreche, talagang call on me, I will answer you. Napaka ano po, no? Straightforward ni God kung magsalita. Wala nang mga paligoy-ligoy pa. Kung ano yung kailangan mong marinig, sasabihin niya sa'yo. Kung ano ang kailangan mong makita, ipapakita niya sa'yo. Pero we need to be sensitive. We really need to spend time with Him upang maunawaan at mapakinggan talaga natin yung tinig niya. Sabi nga po noon ni si Salvi, di ba? Kahit napakaingay sa paligid niya, alam niya, she can distinguish the soft voice of God talking to her. Soft pa yun ha, soft voice. Kahit maingay, maraming tao, ano po? Pero she can distinguish the voice, soft voice of the Lord. Ang sarap po ng pakiramdam ng gano'n, no? Yung tipong, ang ingay ng paligid mo, pero alam mo, bumubulong sa'yo, kinakausap ka, alam mo na may sinasabi siya sa'yo. Ginaguide ka niya. Out of your kaba, minsan, naririnig mo na yung tibok ng puso mo sa kaba mo no? Lalo na sunod na, ikaw na ang sunod na tatawagin. Akala nyo po, ganito lang tayo no? Parang yung, sanay na hindi na nahihiya. Pero every time po, naalala ko noon, nanginginig pa ang tuhod ko. Tatawagin na ako. Nanginginig na yung tuhod ko. Ano po? Pero, dinig ko na rin yung yung tibok ng puso ko sa kaba ko. Pero yung soft voice ni God, kaya mo yan, anak. Kaya ko magtiwala sa Panginoon. Di po ba? Yan lang ang panlaban ko noon. Kaya kong magtiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon ko ay talagang alam ko hindi ako papahiya. He will never let me down. Ayun po, yan lang talagang ko noon. Puhunan ko, tas lalabas na ako. Pag tinawag ako, dire-diretso na po ako. Minsan, black pa yung mind ko, hindi ko alam. Pero on the spot, sasabihin ko, bahala ka, banal na espiritu. Siguro kung yan, yung ordinaryong tao, sobra ka naman magtiwala sa akin. Hindi, wala talagang black yung mind mo. Wala. Empty my cup, empty my mind. Totally dependent. Alam niyo po, minsan, God speak to me. Ganun. Tapos nakatayo ka lang muna, batiin mo lang muna yung mga tao. Pero deep at the back of your mind, Holy Spirit, kayo pa ang mangusap, kayong bahala. Put the words in my mouth. Ganun lang po, Talagang magtiwala lang tayo. And certainly, hindi pa naman po ako finailigad ng Holy Spirit until now. Kaya maraming salamat po. Subukan nyo po yon. At ang sarap maging testimony. Yung tipong, hindi ko yan Ang Diyos, sa Kanya naggaling yan. Sa Kanya nagmula. At magsasabi siya sa atin talaga ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi natin nalalaman. Bakit po? Because God promised us in John 10:27. Ano po ang sabi niya sa atin sa John 10:27? Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Wow! Kaya nga po tayo hinalintulad sa tupa. Kasi ang mga tupa medyo blind. Ano po? Pero napakatalas ng pandinig. Sana po bulag tayo sa mundo. Subalit matalas ang ating pandinig sa tinig ng Diyos. Let's be a sheep to our shepherd. Alam niyo po, sabi dito, pinakikinggan ng aking mga tupa. So kung hindi ka kawan ng Diyos, hindi mo maririnig. Pero kapag kawan o
ikaw yung nasa grupo ng kanyang pinapastol, ano po, susunod ka kung saan kanya papupuntahin. Kasi ang tupa, ilang ulit nang dumadaan dyan araw-araw, subalit hindi pa rin niya matandaan ang daan. Alam niyo po, I challenge God. Sabi ko, God, tanggalin mo yung memory ko. Na hindi po yung na-memorize ko, hindi yung alam ko na, o yung susunod lang, yung pagaganahin ko yung sarili kong pag-iisip. Alam niyo po, pinanalangin ko yung kay God. At tunay nga po, alam niyo po kung bakit. Kasi sa trabaho namin noon, when I was in Kumaki, madali ka magkamali kapag pinagala mo yung isip mo. Kailangan lagi mong babasahin. Kapag hindi mo binabasa, lagi lang nasa isip mo. Kasi meron siyang halimbawa po halimbawa, toyo. Ang daming klaseng ng toyo. Ang daming at napakagaling po ng aming leader. Yung mataas namin, supervisor namin. Pag tinikman niya yung gawa ng mga trainee, kulay pa lang, para bang kahit isang step lang bumaba yung kulay niya, something wrong with this. Galing naman ito, kulay pa lang. O kaya naman, lasa. Alam niyo po yung kasi minsan, nagkaroon kami ng testing. Yung lasa ng asin o kaya lasa ng 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alam niyo po yung difference nung one level down. Alam niya. Sabi ko, napakagaling naman ito. Kaya walang duda na siya ang nasa posisyon na yan. Ang galing niya. Kasi po, every time na yung mga trainee naggagawa sila ng mga sauce, palaman ng tinapay. So, isang scoop ng teaspoon, merong talagang mga sample yan. Pagkagawa, kumukuha ng isang scoop, inilalagay sa tray. So, from time to time, dumadating yung namin supervisor, tinitingnan niya yan, hawak niya yung tray, titingnan niya yan. Pakitawag nga si ganito, ano to? Alam niya, ang bilis agad ng kanyang, tapos gaganunin niya yan. Anong ginamit mo dito? Iba-ibang klase kasi ng suka, iba-ibang klase na Yes po, kahit palaman may suka. Doon ko lang din nalaman yun. So, alam niya. So, ganun, ka-detailed. Gutay kini. Talagang alam niya kung ano yung mga detalye ng bawat sauce, bawat kulay, bawat anong nilalagay. Kahit po yan mayonnaise, meron ding iba-ibang klase. So sabi ko, wow, ang galing naman ito. So imagine mo kung yung tao kaya niyang gawin yun, how come si God? Paano na lang si God? Kung yung mga detective, nag-aaral sila, galaw ng mata, galaw ng kamay, galaw ng bibig, kibot pa lang yan, alam na nila if you're tense, if you're telling the truth, if you are anxious, kung nagsasabi ka na medyo, ayashi itong taong to. Medyo, nakakasuspecha, iba ang galaw. 'Di ba? Alam niyo po yung mga psychologist, alam nila yan. Detailed yan. Pag ini-interview ka, medyo gumagalaw-galaw na yung kamay mo, gumaganyan ka, tapos gaganon-ganon ka, o kaya, 'di ba? Alam na nila yan. Basang-basa nila yan. Kaya nga yung leader ko sabi niya sa akin, pinagmamalaki niya, 2 years ako nag-aral ng dito po yan 2 years ako nag-aral ng pagkatao ng tao, hindi niya ako ma-detect. Hindi niya ako ma-detect kasi pagka yata ako nakangiti pero umiiyak ang kalooban, di po ba? Parang yung poker face na walang reaksyon. Sabi pala, hindi niya alam, nagpe-pray ako. Kasi ang dami niyang sinasabi sa akin, hindi ako magalit. Pero nagpe-pray ako para wag ako ma-provoke. Diba? So sabi niya, marunong ka ba talaga? Naiintindihan mo ba talaga ako? Diba? But that's how our God knows every details of our lives, ng ating pagkatao, to think na siya ang gumawa sa atin. Yes, every one of us, He formed us. Even when we are nasa womb pa tayo ng ating mga magulang, nasa sinapupunan pa tayo. So makinig tayo sa Kanya, sapagkat ipapakita niya sa atin mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi natin nalalaman. Detailed po. But it's our decision kung kaya natin i-shut out
ang sarili natin sa mundo. Hindi po shout out, no? Shut out. Sarado. Talaga. Kapag tayo po ay nakaganito, ayan si Sis Maria, natuto na siyang mag-focus. Nakafocus na yan. Kapag nakadalawang tawag ka natin, hindi pa yung sumagot, nakafocus ang cellphone yan. Di po ba? Bakit? Kasi sinashut out niya yung sarili niya sa mga notification. Kasi naaabala siya. Nanonood ng joke. Ayan, pag minsan nagbabasa ka ng Biblia, di ba? Oh, tapos makikita mo ang daming mga notification ng Facebook, notification ng mga kung ano pa man yung naka-download sa cellphone mo, ang daming notification yan. Di po ba? So hindi ka makakapag-concentrate. Kung wala kang Bible, meron man napakaliit ng letra, so gusto mo cellphone kasi you can adjust the size, you can. But you have to be wise din. Kasi si God yung kausap mo eh. Tapos ang dami mo ganon ka ng ganon, ini-scroll up mo yung sinaswipe mo. Bakit? Ang daming notification, nadi-distract ka. So if you don't wanna be distracted, focus ka po. Sa mga noon, hindi focus ang tawag dyan, do not disturb lang eh. Di po ba? Do not disturb. Ngayon, focus na. Oh, ibig sabihin daw nun, mag-focus tayo kung anong ginagawa natin. Amen? Upang wag tayong madaling madistract. Yung iba, kalabog lang. Uy, ano kaya yun? Kaya naman, katulad ko, malapit ako sa bintana. May dito, naalala ko po noon, Women's Life Group. Nakikinig ako. Tapos may nagbabangayan sa baba. Nakakaintindi po ako ng Portuguese. Talagang minumura niya. Di ang ginawa ko, sumilip ako. Sneak out ako dun. Hala, 5 kabataan, binubugbog yung lalaki. Isa, 5 versus 1. Di, na-distract ako sa akin pakikinig. Pero mas lalo ako na-distract sa akin nakita. Nako, sinilent ko muna yung namin, pakikinig ko nung Friday. Nag-sorry po ako nun kay Sis Rena afterwards kasi natapos na't lahat po. Pero tumawag ako ng pulis. And sad to say, 25 minutes bago dumating yung pulis. Wala na yung mga bata. Pero tumawag sila sa akin, nasaan na? Sabi ko, wala na. Syempre, kanina pa yun. Pero, ayun po, no? We can easily be distracted. Halimbawa, ako po, nandito ako, nag-morning devo tayo. Tapos yung anak ko, darating, ganyan. Yung iba nagmo-mute, yung iba Pero sa morning devo talagang hindi natin yan may iwasan kasi umaga yan eh. Busy talaga. Sa Amerika naman, gabi, dinner time, di po ba? Magpe-prepare ng dinner. So, talagang we can easily be distracted. So, yung quiet time po, talagang kayo lang ni God. It can be under your mofo, sa loob ka ng kumot mo, di ba? O nasa loob ka ng toilet. Kaya minsan pag toilet, may kumakatok na po. So, find time na ikaw lang at si God. Coffee time with God. Dito meron naman 1 coin lang, punta ka dyan sa sa mga kisaten, di po ba, mga coffee shop. Nung nakaraan nag-coffee shop po kami, it's been a long time na nakapag-coffee shop kami. Biglaan lang. Po, kasi hinatid yung anak ko. Saturday po yun. So, nakapag-coffee time kami nila Sis Cathy. Ayun, no? So, let's find time sa ating sarili. Let's treat God special. Kung gusto natin. Ayan po. Ba't ako nawala? Ayan. So, sabi niya, listening to God requires a choice to shut out the chaos around you and focus your thoughts on Him. Pag sinabi pong focus, talagang nakatingin ka lang talaga. Diyan, yun lang kung anong ginagawa mo. Bakit po? Kasi kapag na-distract ka, kung anong yung kinakausap ka na ng Panginoon, nagsusulat ka, habang nagsusulat ka, naririnig mo siya, kaya mong gawin yun. Kasi focus ka Minsan nga teka lang, tatapusin ko lang yung inaano ko. Diba, bago ka magsasalita. Kasi once na nagsalita ka, napuputol ang connection. Makakalimutan mo na yung sinasabi sa'yo ni God. The Bible is one of the main tools through which He speaks. Kaya napaka-importante po. Naalala ko noon, hindi ko makakalimutan hanggang ngayon when I was reading
First Peter, Second Peter, Third Peter, yung First John, maiksi lang po yan. Nung time na yun, nung gabing yun, talagang nagbabasa ako, ano ko yun basta nag-spend time lang ako noon kay God gabi. Grabe yung pangusap sa akin ng Panginoon na hindi ko na matandaan kung ano yung nababasa ko, but I can still remember while na nag-highlight ako ng Bible ko, tumutuloy yung luha ko na iniwas ko nga kasi alam ko pumatak yung luha ko sa Bible na I'm into it. Parang nandun ako. First Peter, Second Peter, yung ganon. First John, Second John, sabi ko, wow, kung may John 3:16, yung First John 3:16, the same thing akong kinausap ni God about His love to us. Grabe po yung ano ko nun. Kaya iba kapag yung kinakausap ka ng Panginoon through the Word. At magagawa po natin yan, mapapamilyar tayo sa salita ng Diyos, sa tinig ng Diyos, if we do it regularly. Regularly. Hindi po tayo yung mahigpit na every 1 o'clock, every 2 o'clock. Hindi po. Kung kailan ka makakapagbigay ng time sa Kanya. Kahit po 15 minutes, kahit 10 minutes, kung yun yung time talaga na totally allotted mo sa Kanya, mapapansin mo yung 10 minutes, parang nakalimutan mo na yung oras mo. Isang oras ka na pala sa loob. O kaya isang oras ko na pala itong minumuni-muni. Yes po. Huwag nating kalimutan mag-pray, mag-meditate, read the Word, i-meditate mo, and then talagang ibuhos mo sa Panginoon. Ibuhos mo sa Panginoon. Yung time na yon. Amen po. Do you believe this? Naniniwala ka po ba dito? Ngayon po, kapag tayo nag-pray, today, when you pray to God, take some time to sit still and listen. May mga araw po na nagigising ako. Noon po, ngayon hindi na ako nagigising ng 3. From time to time, nagigising pa rin pala ako. Pero ang hirap kasi, meron tayong morning devo. Pag nagising ako ng 4, ang hirap po. Kasi, baka yung takot ko na hindi ako magising ng 6. Ano po, salamat kay Ate Lily na pinaparin niya ako kapag yung alanganin na wala pa. Ano po. So, ibig sabihin nun, nahagising ako niya ng 4 o'clock o kaya 3, ganyan, past 3. Nung nakaraang araw lang po, nagising ako ng nakatulog ako ang maaga. Nung nag-pray kami nila Ate Lily, nakatulog ako. Tapos, nung nagising naman ako ng madaling araw, ay, nako po. Ang hirap, Pero, gawin po natin yon. Take some time to sit still and listen. Naginising ako ng Panginoon. Sabi ko, God, hindi ko alam. Wala. Nakaupo lang ako. Kung gusto nating mapanatiling makinig sa Panginoon, maupo tayo. Kahit nga nakaupo, minsan nakakatulog pa rin, di ba? Para wag tayo makatulog. Talagang pakinggan natin ang Panginoon. Lalo na kapag ginising ka niya na madaling araw. God, sige po, talk to me. Talk to me, I'm here. I'm willing to listen. O kaya naman, sabi ni Sis Maria, minsan nagigising daw siya, nagbabasa siya. Di po ba? So, gawin po natin yon. Because certainly, God will talk to us. Amen po. Ayan, sabi po niya sa Proverbs chapter 2. Salamat po hindi po ako nakatingin sa GC natin, so hindi ko alam kung may nagko-comment o nagpo-post. Salamat po sa nagsishare ng Word of God sa group natin. Ayan po. Proverbs chapter 2 verse 1. Anak ko, kung ang mga salita ko ay iyong tatanggapin. It's a prerequisite po Bago ka mapunta ng second year, kailangan pasado ka ng first year. So ito yung ito po yung prerequisite ni God. Kung ang mga salita ko ay iyong tatanggapin. So we have to accept, believe, yung binabasa natin. Upang at mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin. Yung mga commandment daw po niya, tunay nga po iti-treasure natin, ating isa sa buhay, didili-dilinin, nilay-nilayin sa ating buhay, application po, Ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig
Wow. Ikiling daw. Talagang ibaling. Pag sinabi mong ibaling, ikiling, kung anong ginagawa mo, di ba pag tinawag ka, Bem, tingnan mo to. Di ba kikiling ka? Ibabaling mo yung, naalala ko na naman yung ate ko, yung panganay po namin, na sumalangit naman kanyang kaluluwa. Pag kinakausap mo yan at may ginagawa ka, talagang siya mismo, siya ang magkikiling ng gaganyanin kanya talaga. Siya mismo talaga. Sabihin niya, hoy, teka muna, may sasabihin daw siya sa'yo. Gusto niya talaga, nakafocus ka sa kanya kapag may sinasabi siya sa'yo. Ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig. At sa pangunawa, ang puso mo'y ihilig. Rely. Ibaling natin ang ating atensyon, pandinig. Talagang mag-focus daw tayo sa kanyang mga karunungan, katuruan, guidance, at yung pangunawa natin. Turuan natin, katulad ni David, bless the Lord, O my soul. Sinasabi niya sa sarili niya. So sabihan din natin ating mga puso, unawain mo. God, give me an understanding heart. Give me a contrite spirit. Kailangan nating sabihan ng ating sarili. Ang ating puso ay ikiling, ihilig sa Kanya. Ihilig. Pag ikaw po ba humilig, dala-dala mo yung strength mo, yung bigat mo. Diba hindi? Subukan mong humilig sa bench, buong lakas mo. Diba? Talagang buong, lakas mo nandun na, kinalimutan mo na kung anong oras yan, mainit yan, kapag inaantok ka at napahilig ka. Rest assured, nakarest ka sa Panginoon. Iniwanan mo na lahat ng dala-dala mo. So yung bigat ng puso mo, ihilig mo sa Panginoon. Ihilig mo sa pangunawa sa Panginoon. Amen po. So yan yung sinasabi sa atin sa Matthew 28. Come to me and I will give you rest. 10:28 po. Come to me and I will give you rest. This is the true rest. Puso mo'y ihilig sa karunungan, sa pangunawa. So tayo mismo ang magde-decide nun. Lahat ng mga dala-dala ko, aalisin ko na. Empty my cup and allow God to fill it up. Tapon ko na yung lumang kape, lumang wine. Lagyan ko ng bago. Huwag daw natin pagsasamahin. Di po ba? Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam, bakit po? Kapag nagawa na natin yan, no? Sabi niya, paniwalaan natin ang kanyang salita. Delight in His command. At tayo po ay nag-focus sa pakikinig. At ang ating mga dala-dalahin ay itinapo natin sa Kanya. At tayo ay humilig, nag-rely sa Kanya. Ano po ang mangyayari? Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam, if you cry out to the Lord, if you shout to the Lord, God, ito ang nararamdaman ko, ito ang sitwasyon ko ngayon, ito ang mga kailangan ko. Itinaas daw natin ang ating tinig upang makaunawa. Kung kagaya ng pilak ito'y iyong hahanapin, imposible na hindi mo baliktarin ang iyong kwarto kapag nalaglag ang isang diamante mo na hikaw. Nasa church po kami, yung anak niya nalaglag yung hikaw. Lahat kami naghanap. Hindi po ba? During the Christmas party namin. Sabi niya, nalaglag yung hikaw ng anak ko. It's just a small stone na diamond. Hindi naman po totoong diamond, no? Pero diamond ang style niya. Lahat kami, ang liit, di ba? Hahanapin mo talaga. Kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin. If you treasure Him, tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Katulad ng ginawa po ni Sis Karen. Sabi niya, she's on to it. Ay, ito pala yun. Ay, ito yun. Grabe yung pagsasaliksik niya. Ay, kaya pala. Kaya pa tinawag siya ng tent guy. Oh, ito naman, ganito. Ang dami yan. Ang dami mong malalaman. At the more na nakikilala mo, the more kang nai-involve, the more kang maghahalukay. Di po ba? Kung magkagayoy, ang
Takot sa Panginoon, napaghalo ko na, no? Takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag naunawaan na po natin yan, pag nagkaroon tayo ng takot sa Panginoon at naunawaan na natin yon, ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Hallelujah. We will find it. Ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. So, ibig sabihin po talaga, we need to spend time. We need to shut ourselves out sa mundo. Saliksikin natin. Tandaan po natin yon. Proverbs chapter 2 verse 1 hanggang verse 5. Ito po ay ating tiyak na masusumpungan. Ano po ang ating daladala sa umagang ito? Ano po ba ang nakakatanggal ng ating atensyon sa Panginoon? Ano po ba ang humihiwalay sa atin sa presensya ng Panginoon? Ano po ba ang dapat natin gawin upang maiwalay natin ang ating sarili at ma-focus sa presensya ng Panginoon? Maraming salamat po sapagkat ang Diyos mismo, hindi niya tayo talaga binibitawan. He keeps on calling us, calling our attention. Ting! Alam niyo po minsan, hindi ko alam ko lahat tayo. Kasi sinearch ko yan sa internet meron. It means hindi lang ako nakakaranas. Yung makakarinig ka ng parang long, soft tone ng bell na parang ting. Meron po, alam ko meron nakakaranas niyan. And sometimes, God calls my attention through that. So sabi ko, oh Holy Spirit, ano po ang nais mong sabihin sa akin? Talk to me. Ginagamit ko po yan bilang sign ni Lord ng Holy Spirit para po tawagin ang attention ko sa gitna ng kaguluhan. Ano po? Siya ay aking napapakinggan. Ano pong title nun? Yakap mo, Jesus, salita mo yon. Salita mo'y nararanasan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Di po ba? Sapat sa buhay natin. Alam niyo po, kapag alam ko na God wants to separate me from the world and wants to contact me, talk to me, naririnig ko po yan. Minsan kahit nag-share ako dito, tas biglang ganon, at the back of my mind, sige po God, feel me. Puspusin niyo po ako, ano po ang nais mong sabihin ko. Nakakapag-pray po ako niyan sa isipan ko. Kailangan po gawin natin yon because God wants to share something. God wants to talk to us. God wants to separate us from this world. Kaya kung hindi nyo po magawa yan, ask God. Ask God. Amen po. Sabi ni Brother Paz, nag-share po siya. Sometimes the loudest noise that can distract us are the storms of life. Totoo po yan. Distraction talaga yung mga bagay sa natin, sa buhay natin. Subalit kapag tayo daw po ay nag-focus na makinig sa salita ng Diyos, sa kanyang sinasabi, keeping ourselves tuned to Him, yung tipong ibaling talaga natin. Sa Tilani, ganyan yan eh. Hahawakan niya yung baba ko eh. Sabi ko, sige na, magsalita ka lang. May tinitingnan lang ako. Hindi talaga. Gaganyan niya talaga ako. Hindi ako makatakas, mahaba eh. Sapon-sapo eh, no? Ayan. Ourselves in tune to Him, we can be sure that our conversation with God will lead us into His presence. Atin po itong masusumpungan. Ang karunungan ng Diyos, ating makakamit. Ang kaalaman, those things, malalaman natin, marireveal po sa atin. So, sa application po natin ngayon, let's try. Alam niyo po yung tipong kahit nakaganyan ka lang, mamaya parang ting, yun ang maririnig mo, ting, kasi nakaganon ka lang, Yung tipong sa katahimikan, maririnig mo na yung tibok ng puso mo. Yung, meron daw po tayo dito, nakalimutan ko na yung word nun, hindi naman pinakel. Pinakel ba yun? Sa pinaka, natin, ng utak natin, may maliit na part yan, na, ang style niya is pag ganon, na yung tungkod ng papa, ganon din yung shape niya. Pinakal yata yun. Sabi ko, nagkaroon ako ng interest.
Teka, pinag-aralan ko, sinerch ko. Ala, totoo pala, maging ang mga pari. Yun pala yun, yung ano nila. Hindi ko alam kung ano ba yung ano nun, search ko nga, Pinnacle. Pumasok sa isip ko eh. Yun yung ano, connection natin. Yan daw po yung spiritual ano natin, connection natin kay God. Pinnacle. Tingnan ko nga. Images. Ayan, oo nga, Pinnacle. Ayan mga kapatid. Kahit po yung ano simbahan ng ano sa Pinnacle, hanapin niyo po yan, i-search ninyo kung ano ang relasyon niyan sa spiritual at sa ano natin. Nandito daw po yan sa pinakatuktok natin. So when we are taimtim tayong nananalangin, yan daw po yung connection natin sa Panginoon, spiritual antenna natin sa Panginoon. At maging yan sa katedral, meron po silang ginagamit yan. Siyempre, kung yan ay available sa spiritual natin, available din yan sa masasama, di ba? Sa kaaway. Ginagamit din nila yan. So, according sa ating sa internet, matagal po na po itong na-research. Naalala ko lang ngayon, na maging yung Catholic, o kaya yung sa India, ginagamit nila yan para sa kanilang ritual. Ginaya nila yung shape pa ganun. Baka yung sabi nga nila, hindi ko po alam kung totoo, ginamit daw yung tungkod ng Papa, no? Ganun daw yung shape, Pope, no? Para connection nila. So, meron din sila mga spiritual meaning yan. Ay po, to abot, to reach out God. Ayan. Pag magi-time kayo, hanapin nyo yan, Pinnacle. Pero, meron silang mga ginagamit niya na mga sign to reach out God. Ayan, kung nakikita nyo po, yung ating malabo, malayo. So, research nyo po yung Pinnacle, P-I-N-N-A-C-L-E. So, yun daw po, according to science, if we are really concentrated, alam nyo po, merong ganyan, kinoconnect ang science at ang spiritual, pinagko-connect nila. So, ayan, meron daw tayo dito. Maliit lang yan parte ng ating, sa utak. Pero yun daw yung kapag tayo well concentrated talaga. Subukan po mo lang po, nakaganyan ka lang ng ilang minuto. Yun daw po yun yung spiritual antenna natin. So, activate it. And only our faith will activate that. Amen? So, meron pala tayo nun. So, kung meron tayong DNA na shape ay cross, na talaga nagpo-prove na tayo ay anak ng Diyos na po. So, meron din pala tayong spiritual antenna dyan. Amen? So, napaka-interesting po kapag, kinonect nyo ang science at ang spiritual. Magkakaroon po talaga kayo ng meron akong pinakikinggan dati noon, I forgot his name. Isang Brazilian brother ang nag-share sa akin noon. Ang ganda ng kanyang ng kanyang mga explanation. Talagang oras naman kasi. Seminar niya. Ang haba. So, hindi ko natapos yon, pero umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan ako natapos. Pero, napaka-interesting po. How can science, explain na totoong nangyari sa spiritual? Kasi may mga proof, yung Arko ni Noah, nandyan talaga ang proof. Yung mga ganon, talagang na-relate niya. Hindi po niya hiniwalay, hindi niya in-against science versus spiritual, hindi po. Kung hindi yung science ang nagpo-prove na it exists, it happened, na totoong nabiyak ang ang dagat. So, interesting po, Hindi siya against, pro yung science study niya na naganap talaga yon. Kaya mga kapatid, kapag meron kayong mga interest, i-connect nyo po talagang God, give me knowledge, give me wisdom, guide me. At tunay nga po na malalaman natin ang sagot. Amen po. So, hanapin mo yung interest mo sa sarili mo para po makakonect ka kay God. So, kung mahilig kang magluto, mahilig kang mag-bake, God, samahan mo ako habang nagbe-bake. Tahimik naman yun wala kang kausap, di ba? Not unless nakikinig ka or may kausap ka habang yun. Pero if you don't want to be distracted, i-shut out mo yung sarili mo sa social media, sa phone, and then while baking, talk to Him. Certainly, kahit sa pagdo-dough, malalaman mo, may iyak ka na lang, God. Kaya pala ikaw ay bread of life. Minasa ka. O, di ba? You were crushed. You were pressed down.
Di po ba? Lahat yan makikita mo. Related. Iiyak ka na lang. Grabe, ganito pala yung pinagdaanan mo. Di ba? Breading, kneading the dough. Habang ninid ka ng dough, kakausapin ka ng Panginoon. Makikita mo yung connection nun. Kaya, napaka-interesting po ang buhay ng Panginoon kapag kinonect mo sa buhay natin. So, mga kapatid, alam ko maraming bagay sa buhay natin. Find your interest. Start there to make a quiet time with God. And certainly, God will talk to you. At kapag ganun na kayo, simpleng bagay na, effortless, you can spend time with Him. You can enter to His presence. Wala pong ka-effort. Because the veil was torn into two, we have a direct access to the Lord. Amen po. To God be the glory. Thank you so much po. Ako po, kapag nag-impisa na, gumagana na lahat, umaga pala ngayon, hindi po Dulos for Christ na walang limit. Hindi naman sa walang limit, no? Kaya lang, walang pasok. Kaya, hindi katulad ngayon na umaga, nagpe-prepare mga mami, sa amin po Yasmi or bakasyon na ng mga bata, pero sa iba po hindi, no? Lalo na sa mga, anyway, ayun po. Maraming salamat sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, sa pag-guide niya sa atin. Sis Abby, sorry po, hindi ko pala na-send sa'yo. Nandito ba sa Sis Abby? And hindi ko rin napaalala, nagbabad pa naman kami kahapon. Ayun. Pero thanks God. The Lord has a plan for every one of us sa lahat ng nangyayari. Ayan, thank you. Sensya na po, Sis Abby. Thank you, Sis Mais, sa pagpaalala. Buti na lang nag-scroll ako. Kung hindi, ay nako. Akala ko na i-send ko, hindi pala. Good morning. Nawa po yung, ayan, si Sis Lori. Ang ganda ng smile niya. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat. Sis Lori, kahapon po paglabas mo ng camera, naipanalangin kita bigla. And then, Thank you so later much. on, nasabi ni Ate Lily na na-aksidente kayo. Opo. Ano pong nangyari? Nasa service, parang service road lang po kasi kami dumadaan lagi. Tapos, all of a sudden po, bawal naman talaga yung truck doon. Mga mini car lang po ang nandoon. Mm-mm. Pero, naka-stop na po kami, yung truck, sobrang laki ng truck. Talagang hinarabas lang kami doon dinaanan. Nasagi po yung dulo ng kuruma po. Talagang, oh my God, sabi ko, thank you dahil we're safe. Amen. Praise the Lord. Kasi, eksakto, paglabas niyo po, napasambit ako ng maiksing panalangin ng protection sa inyo. And then, after, hindi ko alam kung seconds lang, minute, na-aksidente kayo. Talagang ang Diyos, marunong talaga. All we have to do is listen and obey. Nung pagkakita ko, napasambit ng prayer kaagad. So, yun po, pinapractice talaga namin yan. Ako po, pinapractice ko yung sarili ko. Pag may narinig ako, kahit irrelevance, sinasabi ko, bahala na kung sino ang kailangan niya makarinig nun. Minsan baka sabi niya, bigla na lang nagsalita ng kakaiba, okay lang. Kahit anong isipin sabihin ng mga tao. Pero basta pumasok sa isip ko, babanggitin ko, o kaya anong ginagawa, kahit makat ako, di ba? Okay lang po. Basta ang mahalaga, pag may sinabi at may pinakita sa atin ng Panginoon, gawin po natin kasi someone is needing that right away. So, yun nga po, napatunayan na naman natin na talagang ang Diyos ay tapat at mabuti. Imagine nyo po, iningatan kayo. Hindi natin alam may aksidente palang mangyayari. So, patuloy lang po. Salamat, Sis Lori. It's nakakaataba ng puso kapag may mga ganyang testimony kasi napapatunayan natin na tunay ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos ay buhay. Amen po. Katulad nung isang beses din po, nagpipray kami kay Sis, para kay Ma'am Joy. Wala lang, pumasok sa isip ko. Sabi ko, tumagilid ka. May nararamdaman. Pinatagilid ko siya. Alam niyo po, nung tumagilid siya, may naramdaman siyang gumuhit. Alam niyo po, pag guhit na yon nung nagpa-MRI na siya, yung bato, may bato kasi pala siya.
sa malapit sa kidney. Yung bato na yun bumaba. So, hindi na niya kailangan operahan sa likod. Ang niya, yote niya, ang schedule niya is operahan talaga sa likod. Kasi yung position ng mga bato, nasa delicate part. Pero alam niyo po, nung nag-pray kami, pag tagilid niya, bumaba. Sabi niya may gumuhit na napakasakit. Bumaba daw talaga. Kaya alam niyo po, praise God, ni-laser na lang siya. Hindi na inoperahan. Catheter na lang pinadaan. Kaya ang galing talaga, po. Once po na nagpipray kayo at meron talagang pangusap ang Panginoon, kahit na irrelevance, parang, yun, kakaiba naman yun, just obey. Just say it. Opo, kasi mag-ooperate talaga ang miracle ni God sa ating mga buhay. Katulad po nung 10 kitongin, di ba? Nagpipray sila na pagalingin sila. Ano ang sabi niya? Lumakad kayo at show yourself to the priest. Hindi pa nga kami magaling. Ipapakita na namin mga sarili sa priest. Kasi po, pag nagpakita ka sa priest, ibig sabihin, ipoprove mo na magaling ka na. Pwede ka na makabalik sa komunidad. So, sabi niya, go, show yourselves to the priest. So, kung sino yung may faith, naglakad papunta sa priest. Along the way, unti-unti silang gumagaling. So, kapag walang action sa part natin, hindi magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? So, let's do our part. Say it. Pray. And do it. Talaga po, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ayan. Salamat po, kung ano man ang direksyon ng Panginoon sa atin, even though na, hindi natin maunawaan, parang unreasonable, hindi timing, hindi lahat, basta sinabi at inutos, let's just do it. Obey. Amen po. So, ayan, let's pray po. Salamat po, Ate Lori. Ingatan talaga tayo ng Panginoon po sa pagdadrive sa biyahe natin araw-araw to and fro. Amen. Maraming salamat po. Sige po, tayo'y manalangin. Hallelujah. Nandito po kami ngayong umaga, Panginoon, trying, oh God, even in our busy days, oh God, every morning, we're trying to separate this hour, oh God, just to be with you, just to talk to you, just to offer this time to you, even minutes of our time, oh God, na sa kabisihan namin, you are talking to us, nagagawa namin i-separate ang aming mga sarili sa kaguluhan while preparing, while doing our chores, oh God, ano man ang ginagawa namin, if we decide to dedicate this time, oh Lord, sa iyo, certainly miracles happen. It really works in our lives and in the lives of the people around us. Keep on using us, oh Lord, na sa pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, mapakita at mapatunayan namin na tunay na buhay ang aming Diyos at ang milagrong ginagawa niya noon na nararanasan din pa rin namin ang milagrong yon ngayon. It really exists. It really do happen even now, oh Lord. God, I pray, oh God, sa buhay ni Ate Loretta, oh God, kilala mo siya, alam mo ang sitwasyon ng kanyang buhay, alam mo ang sitwasyon sa kanyang trabaho, ang hirap, Panginoon, ng kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon. Alam mo ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso't isipan, but you manage to maintain her, oh God, na maalagaan ng kanyang asawa, makapagtrabaho sa edad niya, Panginoon, oh Lord. Sabi nga ng ate ko, kung kailan ako umidad ng ganito, saka naman bumigat ang trabaho ko. But then, if that is your work, oh God, upang kami mas mapalapit sa iyo, calling us into the desert of our lives, oh God, anuman po ang mga chaos sa paligid namin, anuman po, Panginoon, ang mga kaguluhan sa buhay namin, Panginoon, it will never be a reason to hinder us, to separate us from you, O Lord. Hindi po ito magiging dahilan upang mapalayo kami sa inyo, to take our focus, O God. On the contrary, instead, those chaos in our lives will motivate us, will push us, O God, to call on you, Lord, na tunay na mag-rely kami, Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan 2, chapter 2, verse 1 to 5, O God, kung tunay nga po na matutunan naming i-separate namin ang sarili sa iyo,
Magbaling kami sa inyo, humilig kami sa inyo, relax, rest on you. O God, tunay na masusumpungan namin mga bagay na hindi namin maunawaan, Panginoon. Subalit magagawa namin, Panginoon, sumunod at maranasan ang kabutihan mo, ang milagro mo sa buhay namin, O God. Renewing our strength daily. Araw-araw, ibabalik mong kalakasan namin. Makakapagtrabaho kaming muli, Panginoon, sa kabila ng mga sakit ng nararamdaman namin, the frozen shoulders, O God, frozen fingers, O God, na halos hindi na maigalaw mga daliri dahil sa pagod araw-araw, gigising kami, naninigas ng aming mga daliri sa sakit, sa pagod. But then the moment we pray and we start working, it function normally. Katulad ng aming mga frozen shoulders, O God, it function normally. Kayo ang kumikilos, Panginoon. Nagre-renew ng aming strength na at the end of the day, nasasabi namin sa aming sarili, O Lord, salamat sa isang araw na sinamahan mo kami, kinasihan kami ng Banal na Espiritu. Nagawa na naman namin magtrabaho kahit nagaano kasakit ang aming mga balakang, paa, likod, kamay, balikat, ulo, puso, Panginoon, sa bigat ng mga nararamdaman namin sa aming problema sa buhay, sa bahay, sa katrabaho. Panginoon, anumang sakit ng salita, patuloy mong pinatatatag ang aming mga puso upang makayanan namin ang hamon ng mundo. Ang hamon, Panginoon, ng mga sitwasyon. Although, sabi nga ni Paul, ang aking katawan ay inaapak-apakan, dinudurog, I'm crushed, perplexed, but I'm not dead. Hindi mo kami mapapahiwalay sa inyo, Panginoon. Walang makakatigil sa aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy pa rin kami sa aming paglalakad. Kahit gumagapang kami minsan, kahit nakaluhod na kami, nothing and no one can stop us. Patuloy kaming lalakad sa daanang ito. Tatahakin namin ito sa paano mang paraan. Patuloy lang kami. Dahil we believe, oh God, one day, hahawakan namin ang iyong kamay at tatayo din kami. Ilang ulit man kaming madapa, masubsob, Panginoon, nakaluhod. Gumagapang na kami, Panginoon, sa sakit, sa bigat, sa hirap. Subalit nandyan lagi ang iyong kamay. Laging nakalatag upang aming abutin at kami ay itayo. It doesn't matter how many times we fail you, how many times we prostrate you, O God, how many times we fell, O God. What matters to you is how many times we call back your name, we ask for your help, we ask for your guidance, we ask for repentance, and we ask, O God, to help us to stand up again. Once more, O Lord, nandito kami, nagpapalinis, nagpapabago, Panginoon, at renew ng aming mind, O Lord. Contrite spirit, O Lord. Linisin niyo po, Panginoon, aming mga puso muli sa oras na ito, ang aming mga isipan, O God. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, na isip, na sabi, na gawa, Panginoon, naramdaman, nagawa out of our emotions, nasabi out of our emotions, O God. Allow us not, O God, to be affected, O God, by our emotions, O God. Sa mga naririnig namin na bumabawa sa aming puso, nakikita namin na naapektuhan ang aming mga puso, kaya nakakagawa kami, nakakapagdesisyon ng hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa inyo, at lalo na kami ang nasasaktan at the end, O God. Mga bagay na trato sa amin ng ibang tao, Panginoon, how they treat us, how they look at us, O God. Allow us not, O God, na masira ang identity namin. We are your children. Anak ako ng Diyos. Ano man ang sabihin sa akin, I will never be shaken. It will never change my identity. Paningin lang nila yon, comment lang nila yon, opinion lang nila yon. Subalit, you look at me as a righteousness of God because of Jesus. Hindi mo na tinitingnan ang aking nakaraan, ang aking kahinaan, ang aking kamalian noon, because it was forgiven, hidden, covered by the love, by the blood of Jesus. Because of Him, I am your righteousness, I am your daughter, I am your son, we are your children, and your promise is for us to be with you in heaven. That's why tulungan niyo po kami, Panginoon, habang kami ay pasahero lamang dito sa mundo, sa daan na tinatahak namin, nilalakad namin, gabayan mo kami, Banal na Espiritu, palakasin mo kami, protektahan mo kami, hanggang kami makarating sa dulo. Tadori tsukerumade, Michibikeshite kudasai, hanggang kami makarating sa aming patutunguhan, sa goal namin, O God, which is the eternal life with you.
habang kami po ay naglalakad. Issue ni ayon de ikimas. Seirei sama. Sore wa watashi tachi no nigai desu. Kanairu yoni. Nawa po maabot namin ito. Tunay pong maganap ito sa aming mga buhay. Every day, every step of our lives, O God. Michibiki shite kudasai, tasukete kudasai, fukaku tsunagete kudasai. Palalimin mo pa po ang aming mga relationship sa inyo upang tunay nga po na kami ay magkaroon ng intimate relationship sa inyo. Maririnig namin ang iyong soft voice sa kabila ng kaguluhan ng mundo. At masasabi namin with all honesty at masasabi namin putting into words yung nararamdaman namin at naiisip namin upang kami makapagpanalangin ng tama according to your will. Maraming salamat po. Ano man po ang kahilingan ng puso ng aming mga kapatiran, Panginoon, ni Sis Maricar na nauna na, si Mimi Rose, O God, Sis Maria, si Ate Lily, si Ate Loretta, Sis Karen Joy, Sis Mai, Sis Maridel, Sis Nancy, Ate Ana, Sis Marie, Sis Abby, at Sis Cathy, Sis Beth, si Ate Leia, Panginoon, Sis Mary, si Ate Eva, si Mimi G, Panginoon, Brother Paz, si Sis Janet, Panginoon, sa aming mga nanonood sa live later on at manunood pa, magre-replay, Panginoon, at sa mga kapatirang hindi ko nabanggit kanina, nandito Sis Maridel, Panginoon, nandito po kami, Panginoon, lumalapit sa inyo, Panginoon. Every one of us, oh God, has a different trials in our lives, sufferings, iba-iba kami, Panginoon, ng negay sa aming mga puso, ng aming mga pakiusap, Panginoon, ng mga pangangailangan, but you will treat us one by one accordingly, O God. Gutay tekini, kotay mas ne. Sabi mo sa amin, I will answer you in detail according sa pangangailangan ninyo. Maraming salamat, Panginoon, attending to our prayers, attending to our needs, answering our prayers in your perfect timing, O Lord. Maraming salamat po. Ano man ito, Panginoong area ng buhay namin, kagalingan man ito, financial man ito, financial stability man ito, restoring relationship, O God, hindi lamang sa katrabaho, kamag-anak, kapatiran, kapamilya, Panginoon, lalong-lalo na yung relationship namin sa inyo, Panginoon. God, any areas of our lives, O God, sa pag-iingat sa mga anak namin, salvation ng pamilya namin, Panginoon. Thank you so much, O God, for listening in detail, O God, sa aming mga panalangin. Maraming salamat po. Ano man po ang mga kahilingan at pangangailangan ng aming mga puso, you already know it, O God, but put in our mouth the words that we need, O God, upang masabi namin ito sa inyo. Ingatan niyo po ang aming mga kapatiran in our errands today, O God. Salamat po sa kaarawan ngayon ni Isabella, Panginoon, for another year of her life, O God. Isabella means a blessing from God. Thank you so much, O God, for giving us the blessing, O Lord, sa buhay ni Isabella. Ingatan mo po siya at gabayan sa kanyang paglakad muli sa panibagong taon ng kanyang buhay. Panibagong taon ng kanyang sa pag-aaral. Grade 6 na po siya. Maraming salamat, Panginoon. Hindi lamang po sa kanya, sa bawat anak po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ano man po ang plano mo sa buhay ng aming mga anak, sa buhay namin, buhay ng aming mga asawa, tutulungan niyo po kami. That it will come to pass. Na ito ay maganap. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin namin mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. God, I forgot our ministries and our pastors, all the leaders, O God, and the nation's presidents, O God. Prime ministers, kayo po ang mag-lead sa kanila, lalo na sa nagaganap ngayon sa Pilipinas, sa Syria, sa Iran, Iraq, Panginoon, sa Russia, sa Ukraine, at pakikimediate, O God, ng Amerika, Panginoon. May your will be done in these situations in our lives. Maraming salamat po sa bawat ministry, morning devos, prayer room, O God, anuman pong nagaganap, nasaan man sila sa buong mundo, Panginoon. We are your branches, Panginoon. At kayo ang pinakaulo, Panginoon, kayo ang vineyard, Panginoon. Kami lang yung mga galamay mo, kami yung branches mo, Panginoon. Ano man ang gawain, Panginoon, basta ito po ay para sa inyo, gabayan at suportahan niyo po, Panginoon.
every night, oh God, sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, nagawain po namin, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Ang mga kaluluwa na makikinig at dadalhin mo, tunay nga po masumpungan nila ang kasagutan sa kanilang mga katanungan using these platforms, oh God. Maraming salamat po sa mga ginagamit mong kapamaraanan. We're just a net away, different time, different places, but then we are united in you, through you, with the common denominator of Jesus' love, and with the help of the Holy Spirit. Maraming salamat po. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Kanina madami tayo. Nag-off na sila. Ano po? Oras na ng kanilang trabaho. Amen. Sige po mga kapatid, kung sino po ang nais makapagdagdag or kinausap ka ng Panginoon. Ano po, sa umagang ito, mainit. Mainit ang presensya ng Panginoon. So, kung ano man po yung pangusap sa iyo ng Panginoon ay hindi pala pwede. Ano man po yung pangusap ng Panginoon sa inyo, share nyo po sa amin ngayon so that ma-encourage po yung ating mga kapatiran. Ayan, nag-heart na si Ate Lily. Mauuna na kaya ito? May time ka pa po ba? Maraming salamat po. Hello po, nasa sasakyan daw po si Ate Lily. Ay, ganun ba? Okay. Ay, Sis Eden, good morning. Thank you for watching. Ayan. Good morning na. Po. Ayan, good morning, Sis po. Karen. Sige po. Ate Eden, good morning po sa live. Good morning po sa nanonood po sa live. Salamat po no sa pagkilos po ng Panginoon. Salamat po sa lahat po na nakinig. Parang ano sabi niya po, di ba? Ang topic po ngayon is pakikinig. Pakikinig po sa salita po ng Panginoon. Sabi nga po, di ba? Hindi tayo, hindi po yan ang conversation daw po, sabi po sa natin sa devotion. Hindi ka pwedeng, di ba, pag parehas kayo nagsasalita, ano po yan, matututo ka bang makikinig? Kailangan may isa talaga na tatahimik para mapakinggan mo ang sinasabi ng isa. So, ganun din po sa tao po, no? Di ba po? Hindi ka talaga, ganun rin na nakikinig ka nga, pero ang isip mo naman, iba-iba, nag-iisip ka na ng isasagot mo. Na ganun naman po. Sa Panginoon po, hindi po applicable po yung ganyan. Dapat ang focus po natin is talaga nakasenter sa Kanya para makapag-focus po tayo sa kung ano yung sinasabi po ng Panginoon. No? Ang focus, yun nga po, no? Huwag tayo ma-distract sa sinasabi ng mundo. Sabi nga po, di ba, talagang ang chaos. No? Yung sabi din po na kanya ni Kuya Ramel, ang isa sa mga nagpapapigil po sa atin na makapakinig sa sinasabi ng Panginoon is ang mga chaos, no? Yung mga storm po sa ating buhay. So, alam po naman natin, no? Through our faith, matatag na po tayo. Kung patuloy po tayong magpapatatag sa pananampalataya natin sa Kanya, hindi po yan hadlang ang mga chaos po sa buhay po natin na makapigil sa atin sa pakikinig po natin sa salitan, pakikinig natin sa Panginoon. At yun po, ang isa po sa mga tools po na gagamitin po ng Panginoon para makapakinig po tayo sa kanyang mga salita. Yun po yung Biblia po. Halimbawa po, no, sa trabaho ka, no, may something na may nag-distract sa'yo. Iisipin mo lang yung, sabi ni Lord, hindi daw ako mag-alala. No? Pakinggan mo lang, meditate mo lang po yung salita niya. Yun na po yun, nakinig ka na sa kanya. Yung inalis mo, aalisin po natin sa isip po natin ang sinasabi ng mundo, kundi isentro po natin ang sinasabi po ng Panginoon. Yun po, yung isa po talaga yan sa nakakatulong po sa atin. Ang tool na gagamitin ng Panginoon is ang salita po niya sa Biblia. So, isa rin po, syempre, magagamitin po siyang mga tao, ganito po, no? Sa mga fellowship, kung may minsan yung mga social media din, kung may niririnig po kayo, mga nagpipreach,
no? Isa rin po yan. Pero siyempre, andyan rin po yung discernment po natin kung tama po ba ito yung sinasabi ng nag-preach. So, yun po, madami po kung talaga pong lalawakan po natin ang pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, mauunawaan po natin yan. Tutulungan po tayo ng Panginoon na kung paano unawain ang pakikinig sa Kanya. Yun po, no? At isa rin po, na-bless po ako sa yung supernatural na kapangyarihan ng Panginoon. Minsan, parang yung, minsan ba, binagpili ni Ate Janet. Tapos, the next a few minutes and seconds lang may nangyayari. So, sa mga ganon, parang minsan grabe talaga ang Panginoon. Yung mga ganon supernatural power niya na nangyayari, nagiging witness ka na naman, lagi pa niyang pinapakita yan. No? Diyan po ako lagi nabibless na mas lalo pong nagpapapatatag sa faith ko na grabe, hindi naman siya nagdadap ka na mas lalong nadadagdagan yung faith po natin pag may ganun ng pangyayari na kahit simpleng lang po yan, sa iba parang kung hindi, parang may ganun pa yung iba, pero sa akin talaga naniniwala, grabe talaga yung paniniwala sa kumaganyan. Hindi kaya basta-basta maniniwala kung ang hirap unawain kung kung medyo ka pa sa Panginoon, pero pag talagang meron ka ng personal maniniwala ka na ang power niya, yung mga supernatural power niya na nagiging witness ka sa kapangyarihan niya na naksidente po. Sabi nga, pinag-pray, the power of prayer. Kagaya nga po sa topic po natin kahapon. So, napakabuti po ng Panginoon, no? At nakaka-bless na ma-witness, no? May ginagamit po siyang mga kapatiran natin na ma-witness yung kung paano siya kumikilos at nakakatulong po iyon kung paano pa patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun po, no? Sana po patuloy lang po tayo sa pakikinig sa Kanya, no? Learn to have a quiet time sa Panginoon. Sabi nga rin po dito, ako hanggat maaari nga po sa dulo po sabi maghanap daw po ng lugar. Hindi naman po siya applicable, pero kung maaari, no, hanap ka ng specific place na doon ka mag-pray, na kung doon ka mag-pray talaga, masya-shout mo na talagang focus ka talaga. Pero hindi naman po siya kasi anytime naman, anywhere, makapag-pray ka eh. Anywhere, pwede din po yan. Inaalaw naman po yan ng Panginoon. Pero mas maganda rin po na may specific place ka na talagang dun kayong dalawa lang talaga, walang dalawa lang talaga ng Panginoon na nag-usap. Kaya nga po sa war room po ba yun, no? Mas maganda rin po na hanggat maaari, pwede rin naman gawin natin yan. Maglagay po tayo ng specific place. Na isa rin po yan sa desire ko kasi ako po anywhere talaga nagpa-pray po ako. Pero yun nga po, sabi ko mas maganda rin po na may ganun po tayong place. Sa amin po, intercession, every Wednesday po, prayer po talaga yan. Prayer time po namin na nasa Homey Christ Church po, may intercession po kami. So laking tulong po na-exercise yung faith po natin sa panalangin. At isa rin po yan sa habang nananalangin, andyan po ang Panginoon, no? Mafe-feel mo talaga ang presensya niya, yung soul mo, yung spirit mo, yung apoy dyan sa puso mo, mararamdaman niyo po yan. Sana same din po, no? Ganyan yan, sana i-desire din po ninyo na mahirap unawain. Ano itong sinasabi ni Sis Karen? Parang hindi ko po ito na-feel. I-desire niyo po yan para maramdaman po natin. Kasi kung hindi niyo po yan i-desire, hindi niyo po yan ma-feel. So, i-desire niyo po yan. Sabi nga po yan, humingi ka, no? Sabi ng Panginoon, at bibigyan ka, di ba? Jeremiah 33:3, no? At bibigay po yan ng Panginoon. Kasi ang sarap pakipagrelasyon sa Panginoon. Totoo po yan. Higit pa siya sa asawa mo. Minsan, mahal ko na nga ang Panginoon kasi sa asawa ko. Sa totoo lang po. So, ang sarap po talaga makipagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Hindi nyo man po maunawaan. Minsan, parang, basta iba po, ang sarap magmahal ng Panginoon. Hindi siya napapantayan ng kahit anumang dito sa mundo. Hindi siya kayang pantayan. Salamat po, God bless po. Kung saan man po kayo pupunta, sasamahan po kayo ng Panginoon. Salamat po. Yan lang po ang ma-share ko po. Amen, amen. Maraming salamat po. Totoo yan, Sis Karen. Mas mahal ko ang Diyos kesa sa asawa ko. Kesa sa anak ko. Dapat po talaga ang lugar ng Panginoon ay una. On top. Actually, hindi siya una. Dahil siya yung nandun.
Tapos una, ang pamilya ko. O, di ba? Pero si God sa taas, una pamilya ko. Ginulo ko lang yan. Pero talaga po si God. Love God above all things. Kaya nga po, hindi na mahirap mag-decide para sa akin. Kasi that's the truth na tinanim ko na sa puso't isipan ko. Ay, good morning din daw po, sabi ni Sis Eden. Good to see you po. Alam mo, nakita ko pala yung pangalan mo, wow, nakaka-ano na, nakaka-overwhelm na ng puso. Kasi alam ko, anong magandang sign yan. Kagalingan, di po ba, presensya ng Diyos, ayan. Kaya, salamat sa Panginoon. Ayan po, napakasaya, kapag nakikita natin yung mga kapatiran natin na talagang na-overcome nila kung ano man yung mga pinagdadaanan nila sa buhay nila. Amen. Alam niyo po, habang hinanap ko kasi yung pinnacle, kasi pumasok sa isip ko pinnacle, o di ba? Pero yung pinnacle kasi yung pinakatuktok, di ba? Pero yung pala pineal gland ang tawag doon. Yun daw po yung spiritual seat of the soul sa atin. Kaya pala kailangan natin ng meditate. Kasi kapag hindi mo sineparate yung sarili mo, hindi siya ma-activate, no? Kaya mas maganda talaga. Sabi po sa sa mga India, chakra daw ito, chakra. Yung tipong, yun yung parang third eye nila. So sa atin naman is yun yung spiritual antenna natin, connecting to the light. Parang ting. May connection na tayo sa Panginoon. Kaya pag tayo nananalangin. So yan pala yung active natin, gland, pineal gland na tinatawag, na yung nagko-connect sa Sabi nga po anyway, pero salamat. Let's listen. Let's separate ourselves. Let's focus upang makamit natin yung desire ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Salamat sa mga kapatiran na sumama sa atin. Wow, hindi rin ako nilaglag ng hindi ko siya, gusto ko sana kapag computer kasi kita lahat. Kaya lang nilalaglag kasi ako, ilang araw na tayo nilalaglag. Parang ang gulo ng video ko tuloy. Gumaganon ako, nililipat ko. Pero ngayon, anyway, hindi ko na siya Pero salamat. Ginabayan tayo ng Panginoon sa araw na to. At since ako ang may pagkukulang, Sis Abby, kapag pwede ka po bukas, ikaw na bukas. May ganun. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid. Ate Lea, maraming salamat. Sis Kat, Sis Mary, ang ating mga babaders. Sis Maridel, salamat sa pag-iingat sa inyo ng Panginoon sa Puerto Princesa. Sarap ng buhay. Sis Nancy, good morning. Sis Karen, salamat. Always. Ayan. Amen. Ayan, pwede na siya magsalita. Nag-amen na. Ayun. Sabi ni Sis Karen, love na daw niya si God. Alam niyo po, hindi natin mamahalin. Hindi pa man natin siya nakikita, pero nararanasan na natin. Amen. Mahal na, di ba? Yung hindi natin maunawa, bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit dati naman magaganitin ko? Dati naman di ako mapagmahal. Dati naman di ako mapagpatawad. Bakit ganito nga ginabago na ako? Hindi nararanasan bakit pagsubok na ginagawa? Bakit andiyan ang pagpilit ng Panginoon? Na-witness natin, kabutihan ng Diyos sa buhay natin, di ba? Hindi natin nakikita, pero ang pagkilos niya, ramdam-ramdam natin, lalo na sa mga pagsubok na hindi natin kaya, sa mga hardships sa buhay natin, na pinagagaan niya. Kaya salamat sa Diyos, dahil ang salita ay ang Diyos. Ang salita ang nagbibigay sa atin ng hope. Bakit nga ba tayo nagbubuhay dito sa mundo? Kapag wala tayong hope, mabus kaya, di ba? Walang hilbi ang buhay natin, kumakain tayo, nagsusulong ng tatrabaho, dahil may hope tayo. Nandun yung natin na maglingkod sa Diyos. Mahalin ang kapwa. Diba? Love your God with all your heart and soul and mind. Love your neighbor as yourself. Nandun na kapag may pamahal na tayo sa Diyos.
Doon nag-uumpisa, nagmamanifest ito sa buhay natin. Kikilos ito, maunawaan natin yung mga difficult people, yung napakahirap mahalin, pero nagagawa natin mahalin. Kaya ganun magmahal ang Panginoon, na naging yung character niya, hindi lang naging sa akin. Kaya maraming character sa Biblia na binago ng Panginoon. Si Apostol Pablo, ano niya binago si Apostol Pablo? Intentional niyang nilapit na tinawag si Apostol Pablo na dati nagpe-persecute siya sa mga Kristiyano. Pero nilapitan siya ni God. Bakit Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At ganun din po tayo na dati ligaw at hindi tayo malaya. Alitin ng kasalanan. Alitin ng sarili nating desire at kagustuhan. Pero intentional tayo, tinawag ng Panginoon. Why we are here? Hindi po ito aksidente. Nilay tayo ng Panginoon dito para makilala natin siya. Mas more deeper to God, to know more Him. At siya ang para ilagay natin sa Kanya ang ating buhay, isaganda natin sa Kanya. Dahil pagkatiwala din natin at kumasa tayo sa Kanya, siya ang patuloy na mag-iingat sa atin. At dadalhin niya tayo sa presensya niya, lalalim tayo sa pag-ibig ng Panginoon. At siya ang dadaloy dito sa ating puso at isipan. At ito ay magmamanifest, lalo na sa mga uncontrolled situation sa buhay natin, sa mga hindi natin inaasahan na sitwasyon. Nakakati natin para sila ni Jesus Christ. Sabi ko, tayo na. Hindi po ba nagiging humble tayo? Hindi kami perfect, pero may process sa lahat. Pero once na nilalapit tayo at tumatawag sa Panginoon, aayusin tayo. Every day. Di ba sabi nga, every day, new every morning, every day, may bago ipapakayag sa atin ng Panginoon. Pag nadapa tayo, maakay yung Panginoon. Laging nandiyan ang kamay niyo para akayin tayo. Binigyan tayong free will to choose, kaya lagi natin piliin ang kalooban ng Panginoon. Pagharian tayo araw-araw to overcome the trials and hardships sa buhay natin. Higit sa lahat ng ating experience. Kasi ang kalaban natin ay sarili natin. Kung nagkamali tayo, God, forgive us. Forgive me. Hanggang sa paghingi at binibigyan natin, sinusurrender natin sa may brokenness. Sa repentance natin may brokenness. Andun yung pagsasisi. Na talagang ayaw ko na ito, Lord. Tulungan mo ako. Repentance na may pagsasisi talaga ng pangawag. Surrendering. Yun po yung may pagsuko sa Panginoon. Na ayaw ko na dito. Tulungan mo ako. Na ako ang nagiging sanhi ng pagkakasalan ko. Tulungan mo ako na ako ay naging pagpapalang kapatid ko. Para makita niyo si Kristo sa buhay ko. Yung liwanag, the light from you. Dahil si Jesus nga sa John 12:8, Jesus is the light of the world. Kung si Kristo ay ating Panginoon, magliliwanag na tayo sa kapwa natin. Diba? We are the light of the world. Ayaw magliliwanag sa kanila. Kaya lang po, hindi natin kaya ang banal na Espiritu ang kikilos para po tayo matiwala. Ano po, yung lagi natin guidance, leading at pagtuturo ng banal na Espiritu. Para makita natin. Diba, Jeremiah 33:3, sabi na tumawag tayo at talaga tayo papakinggan ng Panginoon. Ipapaamunan yung pakit. Ano yung panukala niya? Yung panukala niya, yung righteousness, yung katwiran ng Panginoon, ituturo niya sa atin kung paano mamuhay bilang isang niya, bilang isang follower of Christ, bilang disipulo niya, sa mga tumawag sa mga pinili niya at lumalapit. Amen po. Riyan ang salita ng Panginoon. Amen. Thank you po, Sis Jana. Kaya, mamahalin natin ang Diyos Ayan, mamahalin natin ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi tayo sinasaktan, bagkos kinukomfort niya tayo, minamahal ng lubusan, at iniingatan, at sinasamahan. Ano po? Hindi ang pagpapatawad ng Panginoon, talagang unlimited, mahal niya tayo. Hindi niya tayo nilusahan, hindi inaayos niya tayo, binabago pa. Amen. Salamat po. Amen. Maraming salamat, Sis Lily. Ate Lily, sa iyong sharing. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan, patuloy lang po tayo magpabago, patuloy tayo makinig, at patuloy nating i-apply sa ating mga
buhay. Amen po. Maraming salamat. Provide ng ating mga pangangailangan. Nagsusupla. Jesus, di ba? Jesus is the source of our life. Kaya nagmumula. Praise God. Amen. Amen. Salamat po sa supplication. Sa supplication daw. Siya yung nagpo-provide na ating mga pangailangan. Hindi ko masyadong narinig pero yun yung ko. Ayan. Kanina pa po lumalaban si Sis Abby. Hindi na po siya nagpaparing. Nagagawa na niyang pumasok. Amen. Praise the Lord. Sige po, Sis Abby. Baka may sasabihin ka bago ka uli ilaglag. Ayan. Good morning, good morning. Pasensya na po. Thank you po, Sis Jennifer. Ayan. Kumusta ang iyong pakiramdam, Sis Abby? Mukhang masama daw po pakiramdam mo kagabi, sabi ni Sis Mais. Sipon. Kaze. Nilagnat ka. Saglit lang po. Speaker ko lang. Naka-speaker na. Mahina. Mawala. May naman ako ng thank you po. Salamat. Uminom na rin naman siya daw ng gamot. Naway gamitin niya ng Panginoon para sa iyong kagalingan. Instrument of the Lord. Ayan po. Kapag pwede ka pa bukas, may pinagaling na kaya pwede ka na bukas ng umaga. Sige po, pasend na lang po ako. Okay, salamat. Ako baka makalimutan ko, send ko na ngayon. Katulad kanina, po. Ayan. Sige po, mga kapatid, maraming salamat. Ayan, Sis Janet Watanabe, Sis Aiden, at saka yung isa pa, hindi ko nakita yung pangalan niya. Si Brother Paz, dito po siya nanood, at dito rin si Mimi G, si St. Mary, nagsumilip din pala. Ang profile pic ni Sis Mary, talagang ganun, parang lagi nakasilip sa atin, Parang lagi nakaganon, like, hindi pala sa atin yan, nagbabasa pala yan ng Bible. Sorry naman. Nagbabasa pala siya ng Bible, lagi siya nakafocus kay God. Pinapaalalahanan niya tayo, focus. Bakit ganon? Dito sa akin, blue, iba ang mo. Pero dito sa computer, iba. Dalawa po bang account na nakapasok sa'yo? Parang gusto niyo po ng proof bago po tayo magpaalaman. Ito yung isa sa mga kakaibang milagro ng Diyos. Ayan po gagalawin ko. Ito po si Sweet Mary. Sa aking Android. At ito po siya sa ayan. Ito po siya sa ating computer. O di ba ibang iba? Ganun talaga ang nangyayari. Po. So ayan, buti na lang ang aking stand immovable. Pasensya na po sa gulo. Ayan. Pero, magkaiba po kayo. Ay, picturean ko pala para mas kita nila. Nakahanap ng Ayan, picturean ko po para makita nyo. Ayan, tama-tama, nagbukas sila. Hello! Sayang, hindi ko na picturean si Lori kanina. Linaw-linaw niya sa sa sharing. Andito siya ngayon, katabi ko. Kaya nga, sige, picturean ko pa uli. Ayan. Picturean ko po, dito ako sa taas. Hindi na. Ayan. Sige po, 1, 2, 3, malabo kayo kanina. Ay, talaga? Salamat naman sa pagkilos ng Panginoon. Hanggang ngayon umiiyak ka pa. Amen. Salamat sa pagkilos ng Panginoon. Sasagot niya sa'yo, Sis Lori. Amen.
ng papuri. Oh. Sayang hindi namin kayo marinig gaano. Hindi namin kayo ganong marinig, Ate Lily. Pero, di bale. Alisin ko muna. Uy, alisa na tayo. Babalik na sa Ate Lily. May ganun joke. Welcome back. Hindi mo narinig na mabuti. Yung sinabi niya yun. Hindi namin narinig. Ako hindi ko narinig. Ewan ko po yung iba. Sobrang kasi nga raw, naiyak siya dun sa prayer kanina. Talagang, ngayon na kasi dito ang signal. Ano? Ay. Ayaw tanggapin. Lalo nang nawala, Ate Lily. Ayan yung Amerikana din nyo dyan nakasama, si Atterberry. Amerikana, Asan yung... Ayan, Amerikana. Ayan. Hello! Good morning! Amerikana ng Amerikana lang talaga ang datingan, no? Sabay sabi niyang, hindi siya Amerikana, I'm Dutch. O, diba? Sabi, hindi, Russian ako. Iba ang beauty ni Atterberry, parang Russian din ang dating, oo. Russian girl. Amen. Sige. Pilipinang kaligatan. Amen. Sige po. Ayun, salamat daw po. Thank you po. Ayan. Sis, thank you so much. Salamat din po. God bless po. God Salamat bless. Talagang kumilos ang Panginoon sa puso niya kasi talagang umiiyak siya. Hanggang ngayon, umiiyak. Amen, amen. Salamat sa pagkilos ng Panginoon. Umiiyak siya. Iba talaga, no? Kapag sa prayer, talagang Panginoon, banal na espiritu ang kikilos. Yun po yung umiiyak hanggang pagdating dito. Umiiyak siya. Sabihin ko, Sis Janet, salamat sa prayer. At Salamat kay sa Jesus Panginoon. Amen. Ayan po. Maraming salamat. Sis Eden, nilalike ko, ina-heart ko yung kanyang comment. Hindi ina-allow ng ng Messenger, Facebook. Ano ba talaga? At kanina pa nagmi-mix ang aking mga salita. Nagsasaing na daw Sis Mary. Ako kain here. Ayan po, maraming salamat. Hello, Miss Cherry. Invited dyan sa linggo. Ayan po. See you po sa Sunday. Ayan mga kapatid, maraming salamat. Goodbye everyone. See you po muli mamayang gabi. At see you po muli tomorrow. Ayan. Have a blessed day. God bless po. Sis Eden, Sis Janet. Good morning. PM lang po kayo ng prayer request nyo. Ano po? Para may panalangin namin kayo. It's Wednesday tonight. Ano po, may intercession kami. So, dagsain nyo na po kami ng prayer request. At kami ay mananalangin mamaya para sa inyo. Amen. God bless po. To God be the glory.